Inaanak namin yung 3 sa mga anak ni Ninang. Tapos, inaanak niya kami sa kasal. Kinaya Galing. niyo yun? Ang tawag doon ay Inaanakan. inaanak Ang tawag inception. doon. Inaanak inception yan. Saya-saya lang nila, ang chill lang nila. Hindi pa sa akin sinasabi ni Joko tsaka ni Ate Eloy na deadline pala bukas. So, kala ko like masaya lang kami on a weekend. Like, we're working overtime. Kasi we have the energy. Hindi pala, deadline na bukas. I was so oblivious. Hindi ko alam. Deadline po. Parang hindi ako nangarag. Bakit parang naloko ko dito? Ganun. So, ayun. After nung nalaman ko na yung deadline, nangarag na po tayo every weekend. Every weekend. Yung wala nang take away yung mga tao sa podcast natin. Okay, thank you for watching our book club session. See you next Friday. Hindi mo lang na-discuss yung chapter 2. Wala ba tayo dun? Nag-illusion pa tayo na makakapag chapter 3 tayo ngayon. Okay, next week na lang yung chapter 2. Okay na. Okay na. Yung ipapautang mo lang is yung amount ng pera. Yung kaya mo i-let go. Exactly. Na hindi mo iisipin na pag di siya nagbayad, sira yung friendship namin. Yung ganon. Halin mo muna ang sarili mo bago ang mga makeup mo. Ito nga pala si Eloisa, ang bagong Jesus. At the end of the day, we still consider the person rather than the job or the role na kinukuha niya sa VC. So parang, alam mo yun, mas strong yung nagiging bond, mas strong yung nagiging commitment kasi nakikita mo yung person behind the job. Parang ganun. Taray, quote nyo yun. Quote nyo. Happy Friday, yung mga hindi everyone. tumambay Gumanta sa naman kayo. Guys, gumanta naman kayo. Gumanta kayo kasi Friday na. Bilis. Hindi tayo magsisimula hanggat di kayo gumaganto. Elaine. Yung mga hindi tumambay sa Discord kahapon, hindi nila nakilala si Jinen. Guys, wag niyong backtabin si Jinen sa book club kasi baka ma-hire siya. Baka nanonood ka ng book club natin. Recorded to eh. Recorded. Ay, Jinen. Kung nanonood ka man ng book club namin, shout out sa'yo. Napasaya mo kami kahapon. Kasama ni Ahem. Alam mo, Jinen, sana ma-hire ka sa VC kasi na-imagine ko na nakasama ka sa team building. Like, ganun na kalayo yung force ko. Kasama ko siya sa team building. Yung pangalan niya, Jinen. Jinen. Diba? Feeling ko Janine yun, tapos nagkamali ng pagkakasulat. Hindi nga, ate. Pangalan nga yun ng magulang niya. And then, story yung tatay niya. Huwag kong guluhin yung story. Nanay nga niya, Jennifer, past tense. Past tense. Ay, oo nga, no? Jennifer. I have had. Us. Have? Okay. Biko, Anyway, kain happy kayo. Friday, everyone. Uy, Surok. Start na tayo ng discussion about Law 2 and 3. So, for this session, di natin ipipilit kasi masakit. Charis. Pero di natin ipipilit na tapusin yung 2 and 3. Kasi maganda yung topic ng 2. And I want everyone's input about it because we have different phases of relationships within VC and outside VC. So, it's a good conversation. Feel ko lang. Balay mo, tama ako. So, let's proceed na. Anyway, let's start. So, for law number 2, ang sabi doon, never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. Ayan. So, for everyone's knowledge, let's go around the table. Wala tayo sa table. Let's go around the screen. Let's go around the screen and i-share nyo naman sino ang mga kaibigan nyo, paano kayo napunta ng virtual champions, ano ang mga connection. Mag-start tayo. Siguro
connected. Sige, Siguro mag-start tayo kay Sweet. Oh, Sweet, sino ang connection mo dito sa VC? Bilang ka si naging- pinaka-ninuno na natin ngayon. Sana lang Oo. natitira sa mga Pinaka-ano na yan, founding fathers. pinaka-lumang na yan, empleyado ng Virtual Champions. Paano ba ako nag-start ako sa Virtual Champions kay Ate Eloy. Parang dalawa pa lang ata sila ni Joko. 3. Si Ate Riza yung isa. Mm-mm. So, oo, 3 pa lang. Tapos, friend parang mo ang talaga si Ate nangyari, Eloy before eh, VC. dati kasi, nung parang nasa uni pa ako, tapos si ate nagtatrabaho na as VA. Pak, Kapag uni. natatamad siyang gumawa ng ibang mga exer na para sa trabaho niya, ipapagawa niya sa akin yung ibang workload. Tapos babayaran niya ako ng student rate, which is much better kasi magkano lang nun yung student assistant eh. That was like 20 Tax-free. pesos. Oo. Kay Ate Eloy parang English exer lang yun eh, na normal naman namin ginagawa dati sa SOEP. Kasi after umalis ni Ate Eloy, sa akin na napunta yung English na SOEP na exercises or like exams. So dahil doon, dahil alam ni Ate Eloy na gumagawa ako nun, yun yung pinapagawa niya sa akin, mga workbooks na about English o kaya minsan writing, papagawa niya, oh sweet, eto, 250. Kaya ko naman gawin within 1 hour, 25 pesos, girl, 250 yun. Mahihiya pa ba ako? Sarang after some time, nagtrabaho na ako sa corpo, tapos di ba nagkaroon ng pandemic, online na yung job ko noon. Nag-remote na ako. Pero sobrang baba ng rate, like $3, I think, so. Tapos 8 hours a day, na dire-diretso. Tapos tinawagan ako ni Ate Ellie, Sweet, ano bang trabaho mo ngayon? Eto po ate, ganyan-ganyan. Oh, bitaw mo na yan, dito ka na sa akin. Tapos magkapit ko doon, Drop everything now. bigla ako nagde-design pa ako nun, yung shadow ko nun, girl, putok na putok pa. Kasi yun, sobrang shadow yung mga font. Tapos, alam mo na, it's Hindi mo pa Hindi mo Ang- pa alam ang salitang subtle na mga Yeah, oo. Tapos, ang hilig ko pa sa bright colored like theme. Wala akong, what is white space? It's just a concept. Ganun pa ako dati. So, yun. Doon ako nag-start. Up until yun, napapunta na ako sa marketing, tapos nagkaroon na ako ng PA client. So, ano talaga kayo? Tropa outside VC. Yeah. Oh, yeah. Okay. Nice. Thank you, sweet. Next natin syempre yung next sa tenured, si Kuya Earl. Ako na ba? Sinong tropa mo dito? Kung ako na pala yung next na matanda sa VC. Sino tropa mo dito bago ka nag-VC? Si Da yung second. Si Dana yung second oldest, tapos ako na ata yung third oldest. Yes. So, inaanak namin yung 3 sa mga anak ni Ninang. Tapos, inaanak niya kami sa kasal. Kinaya niyo yun? Ang tawag doon ay Inaanakan. inaanak Ang tawag inception. Inaanak inception yan. Pero, ngayon ko lang naalala, dahil kunento ni Sweet, hinire mo na pala ako dati. So, VC team member na ako since 2017, 2016. Taray. Wala pang VC. Naalala mo ako yung gumagawa ng mechanical reasoning tsaka abstract reasoning. Pinagawa ka din pala nun. Yun yung kinuha ko, Sweet, kasi yun yung mas malaki yung bayan. Pero kailangan kong mag-isip. Pera-pera lang po dito. Binibigay Ganon. lang sa akin, English, kaya mo na yan. Gumawa ka na yan dati. Eto. Oo, parang So, niya. na-judge ni Ate Hindi ko na Ella yung maalala skills kung ni Sweet. magkano yung rate ni Ninang nun eh. Per question kasi yun. Pero malaki yun, I remember. Kasi yun yung work ko bago ko na-hire as a project manager sa DOST. I mean, yun yung pinagkakakitaan ko. Ano pa ako nun? Katlod. Wala akong katlod. Nained ko lang talaga yung project. Oh. Sabi ni Ate Ellie, Kasi Kaya pala Kasi malaki yung yung rate nun. Ang boss ko dati, di ba yung sa fire recruitment, nagre-recruit siya ng recruitment for firefighters. So may mga aptitude test kasi kailangan nila ng practice test. So nire-create lang natin yung mga existing. Ginagawa naman natin yun sa sa SOEP, yung Yun parang nga sa SOEP, yung reviewer for DOST exam, di ba? SEMEP pala, SEMEP. Yeah. So yun, doon ako una. Tapos, nitong pandemic, nung nag-start mag-dip yung traction ng pagbebenta ko ng mga illegal na gamot, ng vitamins, baka matokang ako. Droga. Ganon. Nung bumaba yung Shabu. traction, naghanap ako ng source of income. Tapos, naalala ko may VA group si Ninang.
Hindi ko naman alam na project management din pala. Basta naalala ko lang nun, first Christmas party ng VC, naghatid ako ng vitamins. Yun yung. Tapos naging na kami part ng VC celebration nun. Tapos, the following summer, nagtanong ako kay Ninang kung meron ba siyang alam na freelance project management or virtual project management. Kasi apparently, yun pala yung VC. Yun yung implement side ng VC. Tapos sabi niya, kung willing daw ako mag-start at a lower rate, para aralin ko daw yung tool and everything. So, kasama na yung training. Hinayin na ako ni Ninang. Tapos yun, nakakuha naman agad ako ng client. So, shout out sa'yo, Kerry. Si Kerry yung unang client eh. Tara ni Kerry. Thank you, Na Kerry. PM rate. Thank you sa tiwala, Kerry. Tapos yun, nag-implement. Doon ako nag-start hanggang sa kung saan-saan na. Ngayon, nasa lahat na ako ng department. Wala pa ka pa Today sa nasa HR. Ay, nasa HR Nasa ka na. HR Wala nasa na. today. Kompleto Hindi, ko na nasa nga. HR ako. Ginusto mo yan. Wait lang. HR, marketing, VAS. Nasa lahat ng department, implement, PM mo. Wala na, na-cover mo na lang. Nakolect ako na yung Infinity Stones. Oo. Pwede mo nang i-snap para mabawasan na ng kalahati ang population ng mundo. Ganun. Snap Pero na. yun yung kwentong VC. Tari ng kwentong VC. Okay. O next. Sino next kay Kuya Earl? Ako na, no? Ako na. Kung ikaw na, be. Ikaw na. Ako na. Kung kinaya mo ba yun? Tanda Taray. mo na. I'm so old. Pero naman, hindi ko po kaibigan si Eloisa. May caveat na gano'n. Siya yung enemy. Ako po ang kaaway ni Eloisa. Bakit may enemy? Ako Saka ang yung jowa villain mo, sa kaaway story ko na din yan eh. Oo. Kaaway din po ni Eloisa yung jowa ko. Pero hindi. Ano din naman ako? From a friend. Friend din. Uy, baka mag-break kami. Hindi kami mag-friends. Jowa kami. Si Jel yung unang pumasok sa VC. Tapos, iba talaga yung rave niya sa inyo, ate. Parang, alam mo yung kunyari pagkatapos ng meeting, yung, wow, ang galing dito sa VC. Ganon. Wow. Ganon. Parang gigil na gigil siya. Ang saya niya. Ganon. Parang nakadroga Daming siya. kwento. Oh, Daming may kwento. gather. Ganun. Wow, nagagawa kami template. So, ganun daming kuda. Sabi ko, sige nga, pasok mo ako. Ganon. So, Tapos rin? ang pagpasok rin ni Jel, yung ClickUp project. ClickUp project. Kaya parang, Yes. wow naman, gano'n. Oo, wow na wow siya, te. Pero wow! Ganito pala dito sa Saka Manila. medyo malaki talaga kasi yung rate ng ClickUp project kumpara sa regular Hindi, na yun pa rin. freelancing. Parang yun pa rin yung pinakamalaking project natin, hindi ba? Hindi na. Mas Hindi na. malaki na yung Ate. total accumulated ng buy. Pero Ang buy. if yung sa span of time, yun pa rin yung pinakamalaki. Yung pa rin, Pag no? value versus span of time. Okay. Pero yun nga. So, doon ako, through a connection, through a friend, kaya ako nakapasok ng VC. Kasi nga, gigil na gigil, rave na rave talaga si Jen. Ito pala, wow, may gather sila. Ganon, gigil na gigil, ganon. Saya-saya niya. But anyway, ayun po yung sa akin. Sumali ka din nun sa ClickUp project na, no? Yun yung una. Sa ClickUp Oo. project Na rin ako nag-enter the Dragon. Oh. Rar, gumana na ako sa Dragon. Puyatan hanggang umaga. Yun yung parang ang saya ko pa kasi parang bakit parang ang saya-saya lang nila, ang chill lang nila. Hindi pa sa akin sinasabi hindi pa sa akin sinasabi ni Joko tsaka ni Ate Eloy na deadline pala bukas. Akala ko like masaya lang kami on a weekend. Like, we're working overtime. Kasi we have the energy. Hindi pala, deadline na bukas. I was so Deadline na oblivious. Hindi ko alam. Deadline bukas. Parang hindi ako nangarag. Bakit parang naloko ko dito? Ganun. So, ayun. After nung nalaman ko na yung deadline, nangarag na po tayo every weekend. Every weekend. Oo. Consistent na po tayo nangangarag pag weekend. Hinahabol ang hindi mahabol-habol na deadlines. Ayan. O sige. Feeling ko ang next ay si Edge o si Ate Pepper. Si Ate Pepper Ate na. Pepper. Ate Pepper. Grabe naman kasi yun, naalala ko ang 200 templates in a week. Grabe yung kayod. Yung pag wala talaga, wala nang pili-pili. Di ka pwede pumili. Kasi wala, lahat kailangan gawin. Ganon.
So, wala pang ChatGPT. Ang ginagamit lang natin dati ay parang pag-spin Kung wala ng Pero pang ano, writing. doon ka no? bilib. Imagine nyo. Doon ka bilib. Kasi, Doon kayo mabilib. diba? Bilib kayo doon. Kasi kahit walang chat GPT na produce Grabe, natin yun. ang practice namin noon, Peps, i-outline muna, lalagay mo na yung mga status, custom video, parang sa blueprint. Papa-approve pa yon. Tapos Imagine nyo walang i-develop. ChatGPT nun. Pag gagawa Wala. ko ng template for accounting, kailangan ko mag-research. Nagka-crash course ako ng accounting. Ganun talaga. Ang lala Nag-interview nun. ka pa eh. Yung bibigyan ka lang ng Hindi kasi siya topic. pwedeng, wala Bigyan pa ka lang talaga. Bibigyan ka lang ng topic. yun, no? Tapos Ay, lang ginigay sa'yo. tapos i-interpret mo kung paano mo siya naintindihan into a list, Meron nga doon, into a board Pinterest, view, be. into a Pwede doc. ba yun? Pinterest lang. Binigyan ka lang ng peg, tapos gagawan mo ng template. Pero masaya. Grabe yun. Alam mo, Amazing. hindi yung creativity natin doon, sulit na sulit. Pigang-piga yung creative juices natin. Tapos nung una, pwede kang gumamit ng mga characters. Di ba? Yun yung mga pampasaya natin. Kunyari, yung cast ng Friends, yung mga characters natin. Ganun. Cast ng Naruto, yun yung pangalan ng mga character. Nakakatawag mag-reminisce. Nakakatuwang mag-reminisce, pero ang hirap. Ang hirap ng mga weekends. Naiiyak kayo nun pag weekend. Hindi na natapos yung trabaho. Tama. Ginagawa. Pero, saya nang i-reminisce ngayon. Anyway, Ate Pepper, tuloy mo na yan. Ako, through Eloy, I've known VC nung hindi pa nabubuo yung VC. At si Eloy ay nasa ibabaw ng lamesa niya, katapat ng lababo niya. Habang umiiyak si Dapat naman nasa ibabaw Dex ka ng gilid. mesa. Pero sa Hindi baba siya mo. nag-work. Hindi ba kasama ka rin ng Christmas party? Oo, kasama din Noong ako. unang doon. Christmas party? Ay, yung mga event ng VC, nandun din ako. Except yung nagbangka kayo. Oo, kasi hindi ka invite ng invited. friends Yung- natin. Ito yung Hindi kinatampo ko mo, sila di ba? in-invite nung birthday ni Sasab. Shout out po kay Kuya Ian. Tagtatampo pa rin hanggang ngayon si Ate Pepper. May comeback naman ako. Hindi ko sila in-invite sa birthday ni Sasab. Gantihan lang to. Ganun. And then, kasi kung si Earl, inaanak niya yung tatlo, nagmula naman ako kay Enzo. Apat. Apat. Nag-attend Ate lang ako Eloy, talaga inaanak ng mo. yun, binyag ni Enzo yun eh. Tapos sabi Binyag niya, dahil ni Enzo. nandito ka, magninang ka na din. Tapos ayun, sunod-sunod na. Tapos yung birthday ni Rocky, ka-birthday mo, sabi ko, Oh, tinada na diba? talaga, ninang ka talaga. Nung si Dredex na, ilan naman i-break natin yung pattern, tuloy-tuloy na natin. Tuloy-tuloy Ang na. tawag doon, win streak. May naka-win streak ka na, te. Naka-win streak na siya. Kaya lahat lang inaanak. Oo. Lahat na. Tapos yun, naalala ko kasi dati nung nangangarap lang kami na pag single pa kami, ganyan. Kukuha na lang kami ng bahay na na pwede kaming tumira, alagaan kami ni Enzo, yung mga ganun. Binigyan niyo Tumba-tumba pa sa ng balkonahe. binigyan niyo pa ng responsibilidad yung bata. Feeling ko natakot nga siya eh. Oo, pinag-pray niya anong talaga. nangyari? Lord, please, Natuhog- hanapan niyo silang Natuhog joke. kami pareho ng seaman. Oo, ganun na nangyari. Hindi niyo alam, answered prayer yun ni Enzo. Kasi ayaw niyang alagaan kayo pag matanda na kayong dalawa. Yun talaga yun. Ayun. So May yun, checklist. Gusto kami na magba-Black American boyfriend kami nabit na kami ni Sweet. So, paano yun? Sabi ni Sweet Tabi, ako na. Sweet. Si Sweet na yung nag-fulfill. Si Sweet na yung nag-United Nations. So yun ang kwento ng aking pagiging VC. Ayun, si Eloy Nag-resign ka ba? Hindi, na-redundant ako. Tapos si Eloy yung Okay. kinausap ko na, paano mag-freelance? Kasi ayoko nang bumalik sa Manila at matraffic. So ayun, Uri. agad-agad, parang True. nung araw, Aniv yun, di ba? Ay, hindi, kick-off yun. Tapos nung kick-off, habang nag-e-event kayo sa baba, andun ako sa telepono kasama ng HR. Sabi niya sa akin, tatanggapin ko daw ba yung lipat ng department? Sabi ko, hindi na, okay na po ako na i-redundant, just give me the money. Ganyan. So, True. nung kinamande yan, VC na po tayo. Ayun, yun lang po. Mandabili.
Ang tawag po doon ay fast hiring, express process. So, sa mga nag-a-apply po dyan, pag nag-apply po kayo today, malay nyo, ma-hire pa-expedite kayo niya. agad, mag-start po kayo agad ng Monday. Apply na! Uy, may Sorry. mag-start na tayo ng Monday. Click kailangan nyo ka na lang ng po yung Monday, link start dito ka na. sa upper left corner ng screen. Ay, right? Basta nandun yung link. Click mo yan. Application yan. Apply ka dyan. Malay mo, by Ilalagay din sa Monday. caption. Lalagay natin dito, edited, may nakalagay. Application link, gano'n. Ito po ang listahan ng mga hiring namin ngayon. Hindi, di ba? Biglang May, advertisement. may comment doon sa baba, yung description ng video. Doon nyo na lang ilagay. Tinuruan pa Mag-apply si kayo, Edge. malay nyo. Edge, alam mo na. Huwag niyo Utusan mga- pinag-question yung editing capabilities ni Edge. Kala niyo dyan. Okay, thank you, Ate Pep. Sino na next? Si Elaine ba o si Edge? Si Elaine. Si Elaine, di ba? Elaine. Hello po, natapos na rin mag-pack. Oh, congratulations, Elaine. Thank you. Nagganito yung kamay ko. Naka-splint. Ayun. Hala, dapat pag magtutok ka ba, nakaganong ka lang. Ganun. Yan. Yan. Okay. So, paano, May- may kakilala ka ba dito before VC? Ito yung sa akin, bali friend of a friend. So, friend ni Kate. Okay. Mutual friend namin ni Okay. Jack. Ayun, oo. So, sinabi niya, apply ka dito, hiring sila, ganyan. No? Tapos, syempre nag-research muna ako. Ay, maganda ba itong BC? Ganyan. Virtual Scam ba to? champion. Parang Ganun. scam to eh. Legit na to. Scam to, Bintam. Legit ba Tapos to? sakto kasi nung araw na yon din, may ano ba yun? May nakita siyang kalapati na puti. Nanghingi siya kay Lord ng sign, tapos may nahulog na tarpaulin yung sa harap ano. ng bahay nila. Tapos si May Miss physical Ella yung sign. nagsalita, nanonood ako nun eh. Tapos, ganito pala yung click up. Ganyan, parang Monday lang din. Ganyan. Ang bilis naman magsalita ni Madam, nag-rap. Sabi ni Elaine, ay, Hindi ko scam yata naiintindihan. ako kasi nagmamadali magsalita si Ate Eloy. Parang may alis. rap. Ganun. Pero mukhang cool. Ganun. Binawi. Ayun. Tapos ayun, nag-apply na ako. Ayun. Alright. Sino nag-interview sa'yo? Kate. Si Kate. Tapos, Kasi malaki yung tiwala namin kay Kate. Pag sinabi ni Kate, okay yan, go. Ganun lang kami. Yan, tiwala lang kami. Go lang agad. Wala nang isip-isip yun. Tapos first client si Alan. Ayan, tapos nawala na. Shoutout sa'yo, Alan. Alan, kung nasan ka man. Alan. Maraming salamat. Sabi ni Alan, sa lahat. hindi naman ako nawala. Wait lang. Alan, Huwag niyo Alan, naman kung akong nasan burahin ka sa man mundo. ngayon, kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka. Tuloy, wala talagang paramdam eh. Anyway, yun lang yung akin. Very short. Thank you, Elaine. Si Edge. Si Edge na, no? Tapos si Edge. Ayun po. Sa Yun lang. Okay, thank you, Edge. Thank you. Okay, thank you. Next po. Kasi ayun po. Trending na. Oy, at least may nagawa niya na hindi na Oo, hindi. kaya, Hindi na hindi. alam mo, Hindi. medyo nababad trip sa atin si Edge kasi hindi na nga niya ginamit yung hindi. Tapos pa natin yung ayun nga po. Saan daw siya lulugar sa atin? Closing agad eh. Sana sabi mo, eto nga po, eto po yun. Sabi mo, Edge. Edge, ang dapat intro mo, eto na nga. Ganon, para ma-hook mo kami. Oo. Para may cheesy. Me, eto na. Ayan, ganyan. Okay, go. So, wala tuloy ako. Yung yung relation po Inaalam dito, niya. friends sa VC, kay Nanay Eloy, kaya po Nanay yung tawag ko kay Nanay Eloy. Kasi po, nung sa uni, Anak ka niya. Sa uni. anak, Tara naman Yeah. mga uni na itong mga to. Uni? anak po sa org. Siya po yung memcom namin. Siya at si Tatay Jet. So, kaya po, Parang ang di ako tawag naging sa- memcom, be. Memcom ba ako? Kasi, Or wrong. support ka ni Tatay Jet. Nag-memcom ka ng Kaya Salo. Nanay. Nag-memcom Kaya si Ella? Nanay. Salo. Kasi yung memcom yata nung time na yun nawala eh. Hindi kasi ako bagay Kawaii memcom po. kasi kupal ako eh.
Nice. Good job, te. Keep it up. Bawal Tapos, kasi mangupa lang meme ko. tapos another, si Earl, double brad sa Orden sa UP. Bakit Then- hindi triple? Charis. Hinakinaya. Hinakinaya. Masyado ng, marami. Pakamalaglag. Tapos, ayan, sila Ate Pepper, sila Sweet, si Da, si Joko, pa ba? Yan, Nag-ano ka din project. doon sa project? Nag-ano ka din ba doon sa project na? Naalok ako sa project. Kaso, hindi ko, wala akong confident. Hindi ako ganun ka-confident. Na ano, Baka hindi magawa ate. ako. Naalok Wala kasi si siyang confident. Edge. Kayo naman. Dali lang. Kaya Hindi ko na nga pinansin yung Joke ako, confident ni Edge eh. Ba't mo naman kasi pinansin English yung kasi. confident niya? Lalong English kasi yung nabawasan. ginagawa Sabi ko kasi niya. yung confident, wala ka nga. Kasi mahirap talaga pag wala kang confident. Kasi paano Kasi mo pag gagawin? wala, considered singular yun, kaya dapat walang Oo. S. Ito talaga sa sweet, walang Sorry, S. Kasi nga, wala eh. Kaya, Pag madami kang isa lang. confidence yun. Pag Pero wala confidence yun, marami. Marami Oo, marami Confident. ganon. Confident Oo. lang dapat. Confident, isa lang. Kapag Isa lang. Kasi syempre, hindi ka sure sa lahat ng bagay. So, isa lang yung confident mo. Ganon. Yung wala nang na-take away yung mga tao sa podcast natin. Okay, thank you for watching our book club session. See you next Friday. Hindi mo lang na-discuss yung chapter 2. Wala ba tayo dun? Nag-illusion pa tayo na makakapag chapter 3 tayo ngayon. Okay, next week na lang yung chapter 2. Okay na. Okay na. Next week na lang yung chapter 2. Kasi yung confident kasi ni Edgy. Guys, kasi nga hindi nga siya Alam confident. niyo na ba Ay, isa lang. ano yung confident ni Edge dahil kay Sweet? Alam mo, Confident meron na siyang lang. dalawang confidence ngayon. Dapat confidence Okay. na yun. Kaso lang, sinabi ni Sweet confident. So, isa na lang ulit. Confident na lang ulit meron si Edge. Ayun, nabawasan. Dalawa na eh. Ano ko sa Kaya inyo? nga, sabi ni Edge, hindi naman mali yung confident eh. Confident. Confidence. Confidence yung mali. Hindi kasi siya mali. Gulo Kapag, dahil wala kasi. Kaya confident. Wala. Yung kabady. Singular. Guys, may i-discuss pa tayong libro. Wala pa tayo doon. So, yun na po yun. Highlight po, confident po tayo. So, Okay. Thank you sa confident. thank Edge, you po. thank you sa confident mo. Thank you sa confident. Thank you. Pinasaya mo kami. Meron na kaming quote of the day. Confident kami because of you. Thank you, Edge. Si Janelle na. Let's go, Ja. Isip ka din ng word. Word mo for the day. Pero ako kasi yung pinaka-fresh sa kulto na to. So, yeah. Ay, Pinaka-fresh sa At, Kakabang face mo lang. Mm-mm. oo. I think, kaya ako napasok dito kasi yun, word of mouth. So, yung friend ni Jel, yung friend ni Elaine, si Kate, Saka yung kuya mo. Na friend mo din. ito, na-interview nyo, pero ako yung kinuha nyo. So in short, na-scam ba kami? Diba? Ayun. Yung akin kasi, ano lang eh, sinabihan lang ako ni Kate, may trabaho, gusto mo. Ako naman, si Gaga, okay lang. Nag-sign nga ako ng kontrata, hindi ko alam kung ano gagawin ko dito eh. Ganun lang. Ang tawag doon, anong tawag doon? Confidence. Kasi madami. Oo. Confidence Confidence. doon. Confidence. Tawag doon confidence. Galing naman talaga. Sabi lang sa akin ni Kate, di ba, OC ka? O yun, bagay sa yung trabaho. Ayun, sige, sali ka na. Galing ka usap. Yan lang yung qualification. Oo. Oo. Pusi ka, pasok ka dyan. Madali Sa ka mga sa mga viewers namin na OC dyan, pwede na po kayo mag-apply. Click nyo lang po yung link sa taas na corner ng video na to para makapag-apply na kayo. Ilagay nyo na lang po sa note. Ilagay nyo na lang po sa note na OC kayo para ma-express lane po yung Type process. OC, oo. Type Oo. OC. Type OC to 2366. Sorry, Ja. Ikaw na ulit. Hindi, yun lang naman talaga yung sa akin. As in, tinanong niya lang ako kasi sabi ko, Kate, wala ako magawa, bored ako. Taray. Sa mga Oo. mag-a-apply po, ilagay nyo rin po sa notes. Bored ako right now. Para As a fast board. po yung fast lane po yung application nyo. Kaya inoferan lang ako. Tapos ayun, okay naman. Dito ako ngayon. Hindi pa naman ako tinatanggal nila Earl tsaka ni Ate Eloy.
Ayan. Huwag ka mag-alala, be. Next week, baptismal mo na sa kultong ito. Ready mo na ang self mo. Thank you, Ja, and thank you sa lahat. So, ayun nga, from our background and from the stories we shared, we are interconnected talaga. And hindi ko alam, please correct me if I'm wrong, pero di ba parang may study na, yung lagi kang lahat ng tao connected, parang may degrees lang. Parang up to 5th or 6 degrees. of separation, di ba? 6 degrees lang. Yung, yung difference mo na everyone is connected through mutual people and everyone. So let's dive deeper dun sa law number 2. Kasi ang sabi dun sa chapter is to never put too much trust in friends. So, for chapter 2, the core dilemma is, ang sabi doon, friends kasi may betray you due to emotional conflict or envy. And friendship creates blind spots in judgment. It clouds your perception. Kasi syempre, in a way, may bias ka kasi friend mo yun. Or you've known the person for a very long time. So, may mga instances daw na may not. The term is may, kasi hindi naman lahat. Pero we may not see yung red flags ng mga friends natin because mas na-magnify natin yung good side ng mga friends natin. So, di natin napapansin yung mga toxic traits, di natin napapansin na, ay, may red flag pala siya, or may mga bagay pala na parang dapat worry ako sa kanila. Pero at the same time, everyone has their good and their bad side. So, hindi lang yung friend mo or yung enemy mo may bad side, baski ikaw may bad side ka. So, it's just a process of being aware. Ano ba ang red flags ko? Ano ba yung mga toxic traits ko? So, balik tayo dyan mamaya. Next one po is the enemy advantage. So, sabi dun sa chapter, mas okay daw na i-hire mo yung enemy mo kaysa yung friend mo kasi less ang conflict. And kapag enemy mo daw ang hinire mo for a role or for a job, mas magiging successful yung engagement yung dalawa because the enemy will try to prove or will try to gain your trust or respect back para ma-feel mo na that person deserves the role or that person deserves the job. So they have more things to prove when won over. Their loyalty becomes intentional. Pag-usapan din natin yung intentional loyalty. Pero yun, their loyalty becomes intentional because they want to prove their loyalty to you kasi former enemy na sila. So former opponents make stronger allies. They understand your capabilities. And then lastly, the strategic approach. So build alliances based on capability, not comfort. So evaluate actions over words. Trust must be earned, not assumed, and set clear boundaries in all relationships. Ayan. So that's for chapter 2. Dami. Ang daming points. Kaya marami na tayo sa reflection mamaya. So sabi dito, sa slide ko, may tatlong types of trust. So number 1 is strategic trust. So kaya ko today. Strategic trust. Ayoko na. Basta yung ST. This is the trust that is built in mutual benefits. So shared goals, tactical alliances. So example nga dito, we're in this together because it makes sense. So 'di ba, pag ang basic example natin is kapag pumapasok ka sa isang trabaho, di mo naman lahat tropa yon. I mean, iba yung naging case natin for VC, pero usually when you come in a job or in a project, hindi mo naman friends lahat. So you're there for one purpose, for one goal, and nabibuild yung trust sa isa't isa because you know na everyone sa team has the same goal towards the job or towards the role that you guys have. Next po is professional trust. So, ang difference ito kay strategic is, this is trust in someone's ability. So, yung strategic trust, ito ay built around mutual benefits. Si professional trust is in someone's ability, consistency, and competence in a work setting. So, yung example dito is, I can count on you to do your job well. So, again, workplace scenario, ito yung mga teams na nabubuo na
'di ba sa team, alam mo kung sino yung pinaka-capable, sino yung pinaka-reliable, and sino yung parang kumbaga, pag nag-leave ako, hindi ko maiiwan sa kanyang trabaho. Kasi alam ko mapapabayaan niya. Or pag nag-leave ako, alam ko i-handover ko sa person na yun. Kasi sure ako makakover niya yung task ko. So that's professional trust. And then lastly, we have emotional trust. So emotional trust is based on emotional safety, personal connection, and vulnerability. So this will be the type of trust na nabubuo natin through time, yung friendships na nabuo natin. Kasi we've become vulnerable to the other person. Kumbaga nagkaroon tayo ng shared experiences with the person that is outside of work or outside mutual benefit na na-experience natin. So, ang example natin dito, you see me, understand me, and care about me. So, ayun ang differences ng trusts. Okay. So let's proceed to self-reflection questions. Ayan. So dahil konti lang naman tayo, sagutin natin itong lahat. The first question is evaluating boundaries in relationships. Okay. So in our setup right now here in VC, what boundaries have proven most effective for you guys? Especially sa mga magfe-friends before VC. Ano yung mga nagagamit yung ways to maintain and establish boundaries na friends tayo, tas ito yung work version natin. Mag-start tayo kay Kuya Earl kasi wala lang. Hindi ko siya nakikita eh. Pinag-iisipan ko pa nga lang yung sasagot ko. Siguro Wala na. sa akin, meron lang rin palang gustong i-point out kasi sobrang refreshing kasi sa akin ng VC. Although, in my case kasi, kasi talaga ako, friendly ako na person. So, kahit saan ako na nag-work, mahilig ako mag-establish ng friend group sa work. Hindi ako naniniwala na work and personal relationship shouldn't mix together. Pero kasi, dito sa, Kanluranin, tama ba? Dito sa West. Oo, Kanluran. Ang hindi nila dito pinopromote yung parang mag-engage ka sa mga workmates mo. Parang dito you clock in, you do your work, you clock out. Pero sa akin kasi, hindi ako agree dun sa na yung friendly relationship tsaka yung work ay hindi pwedeng mag-mix. Kasi, yun nga, it's about setting boundaries. Tsaka, para sa akin, mas masarap mag-work kapag ka-close mo yung mga ka-work mo. Hindi ko alam kung ganun sa lahat. Pero ako, personally, mas gusto kong katrabaho yung magaan yung loob ko. Yung alam ko mapapagkatiwalaan ko sila. Hindi lang about sa work. Pero alam ko na they got my back. Parang ganun. Gets nyo ba yun? Oo. Ganun na feeling. Na it's not just yung work Parang yung work is one thing. Pero yung alam ko na yung people around me have the best interest for me. Yun yung parang isa rin sa nagustuhan ko na work sa VC. So sa akin yung about setting boundaries, ang sigurong pinaka-example ko, si Edge na lang para hindi ko siya kailangan backstabin. Okay, front stab to. Hindi kasi, front stab ko na lang si Edge. Charing. Hindi kasi si Edge, matagal na kaming friends. Naging housemates kami and everything. So close na talaga kami. Pero kasi magkaiba pa yung namin. Maturity when it comes to work, maturity when it comes to handling emotions, ganon. So, lagi kong kinaklarify kay Edge na hindi ako galit sa kanya kasi ang kinocall out natin ay yung output, the work, the action. So, saka lagi ko rin kinaklarify sa kanya na we are friends na despite kung ano man kung may shortcomings when it comes to work, iba naman yun. Wala yung kinalaman sa relationship namin sa isa't isa. Parang ganun. So, something like that. And I hope yun lang. Ang challenging yung dun, hindi siya madaling establish to everyone. Kasi syempre, merong mga tao, kahit sabihin mo sa kanila na this is only about work, it's not even about the professional environment Kasi usually naman, ang kinocall out natin is the action or the output, not the person. The person. The work itself, diba? So, yeah. Ayun lang. Yun lang yung minsan mahirap ipaunawa sa mga people. Pero,
we try. Siguro yun yung boundary na na I try to set na iba yung when we talk about work, hindi nun ibig sabihin hindi na tayo pwede maging friends outside of it. Kasi yung relationship natin, yung work is magkahiwalay naman. Hindi naman yun magkahalo. Ayun lang po. Okay. Thank you, Kuya. So last question for number 1. Which matters more to you? Competence or loyalty? Sa akin pa din? Yes, sa'yo pa din. Loyalty. Kasi ang skills ay nati-train. Pero yung Yes. loyalty ay mahirap ma-earn. Okay. Thank you, Kuya Earl. Thank you for that wonderful answer, contestant number 1. Let's proceed to Tama. Miss Paraguay. Miss Paraguay? Sorry, sweet ikaw na ba? Isip pala si Miss Para. Oo, si Miss Paraguay. Anong tanong? Alin dyan? Number 1 pa rin tayo, be. You can focus on the boundaries and what matters most to you, competence or loyalty. Siguro sa akin, professional boundaries. Sige, dahil yung kay Earl is about friends, sa akin sa kliyente na lang. Sige. Kasi during the time I worked with one client coming from UK, sobrang open talaga yung mental health sa kanila. Like, you can get to open everything up dun sa kliyente ko kasi yung nung time na yon they're into mental health awareness, kailangan you feel your soul, your body with nature. So, talagang may mga times na even the meetings itself, kailangan mong unravel ng personal soul mo towards them. And yun, very accepting about everything, as in everything. Like, let's say there was one time na parang, lake trip kami, tapos nag-nude lake trip kami, tapos yung boss ko, alam yon kasi it's one with nature. Ganun sila ka-open up. So, feeling ko lang, parang, at the end of the day, when it comes to clients, kahit gaano ka-open yung client ko about mental health or anything to do with your personal feelings, may mga times pa rin talaga na need mong i-maintain yung may mga boundaries ka na hindi mo sa kanila na kailangan pang i-share kahit gaano sila ka-open when it comes to that certain topic. Or certain, kasi parang even them, like for example, if you don't there's a couple of times dun sa community na if you don't feel like working for today, just tell them you need to prioritize yourself. Lagi silang may ganong concept Kasi heightened yung mental health awareness sa kanila. Pero like at the end of the day, sa Philippines kasi magkaiba yung ganong upbringing sa atin. Na parang sa atin kasi is like, even if you don't feel like showing up, you need to show up kasi you're at work. Parang ganon. So, feeling ko yung one thing na na-realize ko is boundaries proven most effective when it comes to client is minsan hindi ako masyado nagre-rely into personal rapport with clients at all. As much as possible na mas okay sa akin na as a client, okay, you're gonna get to know, let's say, birthday, personal na may celebration yung family ko. Pero other than that, you don't get to know me like personally, aside from my work or my work ethics. Parang ganun lang. Kasi parang minsan, there are times na na-overstep yung boundaries na minsan yung kliyente mo, you're out over the weekend, kamusta, ano nangyari? It's parang ako, wala na yung parang, you don't deserve to know things about my weekend. It's not that you don't need to know. It's that parang para sa akin kasi it's a place na I'm not entitled to show up for work during those times and you don't need to know about what happened for me during the weekend. Parang may ganon. This is my personal space naman during the weekend. Ito So, strict ka sa boundaries mo. Pagkarating ko sa ganon. So, yun. So, yun lang. Yun yung feeling kong na-experience ko lately when it comes to boundaries and relationships sa work. Yun lang. Sa'yo, which matters more? Competence or loyalty? Like, for example, sa client. Ako, loyalty talaga, loyalty. Kagaya nung the way Earl said it na yung competence, ang skill kasi, life skill, lahat yan natutunan During the first time I came in, yung current client ko right now, ang dami kong hindi alam. Like, as in, basic. Imagine, may 3 hours kami na engineering prompting lang. Hands-on engineering prompting ng ChatGPT. Ganon kalala.
3 hours kami naka-on 3 screen. hours. Oo, ganun kabait naman yung client ko right now na, okay, hindi mo alam kung paano gawin, eto, hands-on kita sa ganun. Pero yung siguro sa akin is yung trust kasi, ang hirap nun kunin lalo na kapag ikaw yung nasa other end of the line. Kasi pag ikaw yung PA, tapos sa kliyente, alam mong magta-trust ka dun sa kliyente mo kasi sila yung nagbabayad sa'yo. Doon ka nag-work for them. Pero getting the trust coming from the client, yun kasi mas mahirap. Kasi I think it all boils down na, let's say, pag bago ka pa lang, kailangan mo pang magpakita how you are with work, kailangan mo pang i-gain or i-gauge yung skill set mo. Pero once kasi na makuha mo na nagtatrust na sa'yo yung client mo, it's much easier na gawin lahat yung workload mo. And at the same time, competence comes with that upscaling or pag-upskill mo. Kasi supportive yung client mo, easy na sa'yo maging competent Kasi available ng tools for you to do your job. Parang ganun. So yun po. So parang, kumbaga, for that setup, mas beneficial if the VA is loyal over the client kasi mas mag-reap yung VA ng benefits kapag loyal siya sa client niya. Yes, for me. Kasi umaabot ako sa point na parang na-figure out mo na ba tong app na to? Okay, gusto mo? Sige, bilhin natin. Ganun na lang siya. Hindi na siya yung parang hindi mo na kailangang i-prove dun sa client mo na bilhin mo to, feeling ko maganda to, feeling ko okay to, kailangan natin to for ads, kailangan natin for ganun. Parang once na check out mo na, local SEO to, they're ranking up well. Dahil nga nagtitiwala na sa yung client mo, basic na sa'yo lahat para makakuha ng mga softwares, parang ganun. So, yun okay. Po. Thank you. Gabi, hindi lang siya maganda, matalino din siya. Iboto si Sweet sa Senado. Charis. Okay, proceed tayo yung second question. So, recognizing emotional blind spots. Where has emotional attachment clouded your judgment? What were the consequences? Habang nag-iisip kayo, siguro ako naman yung sasagot. Wala lang. Bakit ba? Wala kayong choice. Ganun. So, siguro for this one hits close to home kasi sa akin, when I trust or when I say na you're my friend, talagang through thick or thin yun. Like, kahit kapag sinabi mo, friend, may pinatay ako, like, B, sa natililibing, G, tara, ganon. Yun yung level of, talaga, loyalty ko kapag sinabi kong kaibigan kita. And, yun nga, because I'm quick to be attached or emotionally attached to a person, mas masakit sa akin kapag mali pala yung mga decisions ko. So again, shout out po kay Bern. Bern, kung nasan ka man, shout out sa'yo. Kasi si Bern yung isa sa mga friends ko na nagsabi sa akin na bulag daw ako sa mga red flag. Especially when I want the person to be my friend. Parang hindi ko daw nakikita na parang, uy, ingat ka kasi parang masama ugali niyan. Parang pangit yung attitude niyan. Hindi ko daw nakikita na kunyari pangit attitude nung kinakausap ko or na masama siya, ganyan. Kasi nga parang for me, ang mindset ko is I want this person to be my friend. So hindi ko na papansin na may red flag siya or may toxic behavior siya na parang would harm me in the end. So ayun, naka-cloud yung judgment ko dun sa person, and most of the time because of that, kapag nagkaroon na kami ng conflict or ng trials or ng, nagkakaroon na kayo ng arguments, internal arguments as friends, mas doon ko nakikita na, okay, hindi niya ako friend. Ay, 3 levels. Hindi niya ako friend talaga. Acquaintance lang pala niya ako, ganon. So, syempre, na-hurt ako na parang binuhos ko ang dugot, laman at puso ko sa'yo. Tapos hindi mo pala ako mahal. Ganon. So, ayun, intense po akong maging kaibigan. So, ingat kayo sa akin. Ingat kayo. Like, ingat kayo sa akin. Ganon. So, yun yan. Nagiging consequences is, mas open ako to getting hurt. And at the same time, syempre, kapag na-hurt ako na isang friend, biglang tataas yung walls ko. Tapos, nahihirapan ako mag-trust na ulit sa ibang people because matatakot na ako na ginanon ako ng isang person na I openly trust it. Ito kayang person na to may masama ding intention sa akin. So, naaapektuhan yung next relationships na nabubuo ko because clouded nga yung judgment ko kapag gusto ko magkaroon ng friend. Kaibiganan nyo na kasi ako. Parang hindi na ako may rapan sa buhay. Ayun.
Pero yun lang for me. Okay, next. Sino po ang gusto mag-answer ng emotional blind spots? Kasi parang feeling ko lahat tayo may blind spot. Nag-unmute si Janelle. Ang binabasa ko kasi. Sorry, B. Friend na tayo, napadala na kita. Oo. Alam mo, best friend ko po si Janelle kasi pinadala niya akong pera. Shout out kay Janelle. I think kasi dito, since yung sa'yo, more on friendship, yung sagutin ko lang siya work-wise. So, where has emotional attachment clouded your judgment? Naniniwala kasi ako sa na before you respond to anything, you must have an objective hat. So parang let's be objective in everything. Kasi if you're too emotional with, let's say, stress ka sa work, so syempre pag stress ka, maraming emotions ka mararamdaman. And kung stress ka, yung response mo, kung response mo is good or bad, lalo na kunyari hindi mo gusto yung kausap mo, there will always be consequences. Consequences na kunyari, nagtatanong lang pala let's say si client sa'yo na, uy, ano na updates, ikaw, or let's say in a Pinoy sa etap, pag nagtanong, yung usual kasi na maging isipin mo, defensive ka na, uy, may ginagawa ako dito, but kailangan nabobombard mo ko. So, you will be really emotional, and syempre, may consequences yan na dahil ni-reply mo yan, pwedeng iba yung magiging sagot din sa'yo, let's say, ni client or ni stakeholder. So, naniniwala ako na dapat you have your facts laid out, kalmado ka, huwag ka magre-reply. Iba yung narinig ko, pero yes. Wag ka, facts of ACT. Facts po. Facts laid out. Yan. Kailangan wag mo lahat daanin sa emotions kasi if tama yung sabi if you're very emotional, magiging blind ka na sa kung anong sa magiging reaction mo, and then from that maraming mangyayari na dahil sa simpleng, it's just like a simple thing, napalaki mo siya, so it would really cloud your judgment. And when it comes to kasi dito sa law number 2, yung never trust your, ano nga ba yun? Masyadong mahaba kasi. Your friendships. You never put too much trust on your friends. Yes. I think magiging lang yan, magiging, in relation to that, magiging, you will not trust your friend if you believe kasi na pag friend mo to, parang na kailangan lahat ng ginawa niya kahit hindi ko tanongin tama. But sometimes to be very objective then on knowing what's really happening in the background. So yun yung sa akin. So how would you recognize the blind spots? Okay. Thank you, Ja. Okay. Sa akin, siguro I give chances kasi to my friends. So, dun sa part na yun, ang context again is, friend mo yung ka-work mo. Okay? So, yun yung context ha. You are friends with your workmate. So, I have tendency to give them benefit of the doubt. Mm-hmm. So, kasi kilala ko naman sila, 'di ba? Outside of work. Pero syempre, for me, ang mahirap dun tansyahin, timbangin is until what time mo sila or until how many times mo sila bibigyan ng benefit of the doubt. So, yung ganun. Parang, how many chances do you have for winning? Walang relevant sinabi ko. Pero gano'n, yung parang hanggang ilang chance ba yung pwede nating ibigay kay person para masabi natin, friend nga kayo di ba? So, kilala mo siya outside of work, meron kang idea niya na hindi niya gagawin yun, yung gano'n. So, pero yun for me is still a learning process, yung parang up to what point, gano'n. Hanggang kailan mo siya isa-spoil, kumbaga. Pero kasi iba rin there's a difference between tolerating and
parang forgiving or giving the person another chance. Kasi pwedeng binibigyan mo ng chance yung person, pero tinotolerate mo siya in a way kasi hindi mo siya kino-correct. Parang you let it be. Hindi mo lang may ginawa siya masama sa'yo pero wala kang action or corrective action na ginawa. Or di mo man lang sinabi doon sa friend na, "Uy friend, you did something na I think you need to reflect on." So may din line na you tolerate yung bad na ugali or bad na mga actions and you give chance because you'd like the person to improve himself or herself, diba? Dun sa process ng buhay. Anyway, nandito pa rin kami sa self-reflection question. Mabilis lang yung meeting namin. Okay. So, nasa third question na tayo. Tinanggal ko po yung isa kung napapansin nyo kasi napansin ko na mas related siya sa chapter 3. So, siguro this is for the rest of the group na hindi pa nakakasagot na lang. Which trust patterns limit your power? And what specific changes could strengthen your position? Balik lang tayo dito sa psychology of trust para maisip nyo ang mga sagot na gusto nyong sabihin. Okay? So, again, we have strategic trust. Ang hirap. Strategic trust and professional trust and emotional trust. So, of the three, which trust patterns limit your power? Bakit kasi may usapan ng power? Pero yeah, what specific changes could strengthen your position? Yeah. Sige, start tayo kay Ate Pepper. Kasi feeling ko, wala lang. Ay, te. Depend. Diba? Naglalaban yung utak ko. Nauna na. Ganda. Ganda. Parang alam mo, ang dami ko na yung struggle ng utak mo, Ate Pepper. Nag-aaway yung dalawa. Yung left and yung right side. Nagkasapatan sila. Hindi kasi naisip ko, paano sagutin yung tanong na ma-relate ko yung sarili ko doon. Kasi in terms of, let's say, sa power and trust with people, regardless of whether you're a friend, professional, or what, I think it all starts with the base, yung emotional trust. Ito yung sinasabi ko dun sa isa kong kliyente ngayon. Na parang, ang dami niya hugot. Hindi na, naalala ko lang kasi, parang hindi na sinasabi niya kahapon, paano kaya malalaman na nagpapasok pa siya ng ibang client sa business, ganyan. Wala naman siyang dinadagdag. Parang gano'n. Gusto ko sabihin sa kanya na if you don't trust your partner, why are you even partners? Bakit kasi? Oo. Why are you even working with this person? Exactly. Tagal na yan eh. Sabi ko na yun sa kanya before. Open forum na, open ayoko forum. nang ulitin sa kanya. Pero yun Peter, sabi ko, kasali ka nga sa book club namin. Pakipasok yung kliyente sa book club. Okay, pinapapasok namin ang kliyente. Open forum mo to. Ganon. Pero yun nga, kasi sa akin, if meron kang, kung bound ka dun sa partnership, may it be friendship or professional, if you're bound with that partnership, you have to build boundaries. Let's say, kung work yan, ano yung mga paano mo malalaman? So, yung mga tracking, productivity report, ganyan. Pag friends naman kayo at hindi naman kayo magka-work, pero meron pa ring display of power. Nangutang yung friend. Hugot parang hugot din yun, te. Parang, okay, with that, ini-invite din po natin yung friend na nangutang sa call na ito. Yan yung mga lalagyan mo din ng limit. Kunyari, meron nagturo sa akin before sa nangutang na friend, ganyan. Na ngayon, I live by it. Kung maungutang yung friend mo sa'yo, consider it gone. Meaning, yung ipapautang mo lang is yung amount ng pera. Yung kaya mo i-let go. Exactly. Na hindi mo iisipin na pag di siya nagbayad, sira yung friendship namin. Yung ganon.
meron ako naalala dati nangungutang siya lagi. And at a certain point, sabi ko sa kanya, friend, mag-usap tayo. Hindi ko Okay, kilala. hindi Okay, ito na po yung utangerang friend ni Ate Pepper. Nasa call na po, live. Office mate ko siya. Nung time na yun, ang dami ko inaate na financial kineso, training. So, sinare ko sa kanya. Sabi ko, friend, ano ba ginagawa mo sa pera mo? I-itemize natin para malaman Friend, natin. nagsashabu ka ba? In fairness, magastos siya. Lulong ka ba sa sugal? Babae, Alam mo, saan siya droga, nalulong? alcohol. Sa pagbili ng makeup, na hindi niya naman, Ah. yung station niya, puro makeup na hindi naman lahat bawas. Ganon. So, lagi siya may Okay. makeup. So, sabi ko sa kanya, pwede ba tayo mag-cut back? Sa ganyan. Keme. Alam mo, hindi niya na ako kinausap after that sit down. Hindi kasi ate parang na-question mo daw, hindi na nga daw siya maganda, tapos ayaw mo pa siyang pabili ng makeup. At andito na nga po yung pangit na friend na utangera ni Pepper. Vlog niya. Di ba inaano yun? Pinapakita mo ni Pangit na friend na utangera. Nalulong sa makeup. Ang pangit ng utangera na word. Sinisingot mo ba ang foundation? Yes or no? Oh my God, delikado yun. Yun nga. So, my point is, yung trust kasi, when there's display of power, regardless of whatever power it is, ito yung I think napag-usapan natin in other book yun, di ba? Yung sa trust, na regardless kung ano yung relationship nyo, kung wala yun, hindi magpa-prosper yung relationship. Now, if you're starting the relationship, regardless kung magdi-display ng power or whatnot, and you're building the trust, yung boundaries yung magiging measurement mo or scorecard mo. Kunyari, friend mong utangera, ganyan, hanggang kailan siya uutang sa'yo? Hanggang kailan kayo maglolokohan? Or yung friend mo na ginagamit ka lang, ganyan. Yung mga friend na utangera sa ating Hoy, ilag. Sa mga nangungutang po dyan, huwag niyo pong utangan si Ate Pepper para di kayo na siya shout out. Mapi-financial management discussion. Mapi-Facebook na lang po kayo. Pag hindi po kayo nagbayad. May friend ako naman na yung may friend siya na ginagawa siyang hindi Dami emotional. chismisan sa friendships nyo. Ilabas. Okay, andito na rin po yung isang binabanggit ni Ginagamit Ate lang siya Pepper. ng friend niya. Sabi ko sa kanya, if you're gonna let that friend to use you when you're convenient lang, hanggang kailan? Kasi at the end of the day, if you're gonna let people use you, okay lang siguro at a certain level, whether it's a family member or whatnot, you have to leave something for yourself. Yung mga back burner natin friends. Sa mga back burner po dyan, isipin niyo po hanggang kailan kayo magiging back burner. Yan nga din yun, di ba? May yung question kanina sa emotional blind spot. So, I think it needs to have measure, regardless what type of relationship. Ilagyan mo ng limit. Always love yourself more than anybody kasi wala namang ibang magla-love sa'yo. So, yan yung mga guidance sa buhay. Now you know. Now you know. Sa kaibigan po ni Ate Pepper na utangera, mahalin mo muna ang sarili mo bago ang mga makeup mo. Thank you, Ate Peps. Ayan. Siguro proceed tayo dun sa dun sa napagbintangan na nangungutang, Eloisa. Just siya yung nagpapautang endlessly. Siya pala rin. Mamaya ka na, te. Mamaya ka na. Ikaw pala yung nagpapautang. Okay, mali. Okay, yung utangero ng LB Edge. Nalabelan pa ka. Nilabelan nga siya. Ikaw, Edge. Balik tayo sa question. Ano tanong? Sige. Pang Miss Universe kasi yung question eh. Kala nyo. Bigay sa akin ni ChatGPT yan. Which trust patterns limit your power? And what specific changes could strengthen your position? Right. Ayan. Sige po. Ay, sasagot ka Para sa akin po, kasi Yun po. pwede po ba mag-isip? Ayun na nga po. Okay, thank you, Edge. Yan, nag-iisip pa lang. Salamat. Alam mo, sabi ni Edge, parang pansin ko sa lahat ng book club recording, ako yung special. Ako yung lagi na mention. Ako yung lagi na
Alam mo bakit? Alam mo bakit, Jana? Wala na si Joel. Shout out kay Joel. Shout out mo kay Joel. Oo. Pero Shoutout sa iyo, thankful Joel. naman ako kay Edge. Kasi sinalo ni Edge, yung dapat na kay Joel. By role, substitution. Yun po. Para sa akin, yung sa trust, pag kailangan situational siya eh. Kasi kunyari, it depends on what your intention dun sa situation. Kunyari, you're creating friends. No? Kung strategic trust yung gagawin mo, para sa akin, very ka dun ka malilimit. Kasi, pag you're making friends, dapat, alam mo yun, may very open ka, may vulnerability ka na in a sense na pwede kang hindi tanggapin, pwedeng maging okay kayong friends. So, kung ililimit mo siya na hindi ka magiging emotional, kasi blinded daw yung sabi nung sa emotional mo. So, or parang very open na type na trust. That will be detrimental dun sa situation. Pero in a sense naman, kunyari, ang naisip ko is for magta-taxi ka. Alam mo yun, most of the time, yung mga taxi drivers may discount, mga ganyan, So, dun may a-apply yung strategic level of trust. So, yun po. Tapos meron pa akong comment dun sa utang. Sabi niya daw, yung friend mo hindi daw po nagbabayad ng utang. Yung amount na hindi niya binayaran, ganun niya lang daw po binabali yung friendship. Pakilala sa 500 pesos. Sa 500, nakilala mo siya. Nakilala sa halagang 20 pesos, sinasabi ko sa inyo Pakilala sa 50 pesos. Eloy, pera ng 5 million. Ako, Ate Elo, yung friendship ko $10 million. Ang galing na application. Umutang ako nagtigwa $1 million sa inyo, guys. Yung friendship ko po, dollars po yung currency. Kasi po, international po ang client natin. Oo nga naman, may point si Edge. Kahit sinabon-sabonan natin siya kanina pa. So, Edge, hindi ka na nangungutang ngayon. Pinilit pa rin. May sahod na. May sahod na. Di na nangungutang. Sa mga pinagkakautangan ni Edge, paki-contact na po siya. May pera na po siya ngayon. Makakapagbayad na po siya. Ay, patuloy pa rin po ako nagbabayad. Ayun po, ako po yung nangungutang na nagbabayad. Taray, pautangin niyo daw po siya kasi magbabayad daw po siya. Thank you, Edge. Mami Elaine, let's take it the way. Ayun. Sa akin, parang mix ng professional trust or emotional trust. May naalala ko doon sa sinabi ni Ate Peps na about utang. Kasi, talagang ang daming natamaan sa utang na yan. Emotional trust na lang. Kasi ako din yung tipo na friendly din pag sa mga ka-work, ganyan. So, mga kami, may trio kami dati doon sa work, ganyan. Powerpuff Girls, gano'n ng peg namin. Let's go Blossom. Akala ko trio taga-bayo. So, sino ka? Ikaw ba si Blossom, si Babel, Hindi ko rin alam o si Buttercup? Gusto ko si Buttercup. Yan, ina lang. Si Sige. Okay, tapos nung umalis na ako doon, may utang siya na, ano ba inutang niya ulit? Basta cash yata, nakalimutan ko na, di ba? sobrang nakakainis kasi yung nangyari. Tapos nagulat ako, kasi close kami, di ba? Tapos friend kami, ganyan. Tapos, nung wala na ako doon, parang nang iba siya. Ganun. Tapos nung naniningil ako, siya pa yung galit. Kasalanan mo kasi ba't ka naniningil? Kasi ako naniningil mali. Pangit kasi na ugali mo, Elaine. Yan ang mahirap sa'yo nagpawutang. Ang pangit, ayun yung pangit sa'yo naniningil ka. Tapos ang tagal ko naningil, parang mga ilang buwan yun. Tapos, parang siya pa yung nanumbat na, nagbayad na ako. Sinobrahan niya ng 10 pesos, tapos parang utang ng loob ko pa yung 10 pesos. Thank you sa 10, Thank you sa transfer fee. Grabe talaga. Tapos parang natapos na yung friendship, kung gano'n. So, imbes na meron magkano inutang sa'yo, be?
Nakalimutan ko na nga eh. Parang ano, ewan ko ba? 50, May ganun ako na 500. kapag traumatic. Ano na nakakalimutan ko. Binabaon na ng brain. Oo, mo. binabaon na ng brain ko. True, Ayun. true, true. Sa naalala ko lang may utang siya, ganun. Tapos ano, binastos ako sa text, mga ganun. Okay. Ayun Hello? lang. Sa mga mangungutang po kay Elaine, may interest po pag nagbayad Hindi na ako kayo. nagpapautang. Hindi naman. Hindi na ako Sarado na po ang tindahan ni Elaine. Hindi po Yes. kayo makakautang Wala na. ulit. So ayun lang, parang para safe. Siguro depende rin sa sa instinct mo dun sa tao kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya. So kailangan talaga may boundary talaga ang work and yung sa personal law. So yun lang yung akin. Thank you, Ate Elaine. Okay, Ate Eloy, this is an out-of-the-slide question. Pa, ready ako. Yan yung Sabi ko tinanggal kasi- mo. Hindi ko nakita. Oo, tinanggal Ang galing. ko para out of the slide. Kasi hindi labas ko eh. Nasa labas na siya. Pero hindi. The question is very short and sweet lang. Can trust exist without conditions? Grabe naman yung tanongin ko si Lao Tzu, si Mao Zedong. Okay, sige. Let's go back to the Si slide. Aristotle. Let's go back to the Kaya slide. ako sa first of ancient times. Ano Oh, yun? diba? Can trust Can exist trust without exist without oxygen? conditions? Ano without oxygen? Without Conditions. But oxygen. Condition. Can trust exist without conditions Oo. or expectations? Parang sa mother and baby, ganon. Between you and God, ganon. Walang condition. Si Jesus na lang. Si Jesus na lang. Eh, Jesus, ganon. Shout out Pwede to yun pag Jesus. talaga matay talaga yung faith mo siguro. Parang hindi mo kailangan ng conditions. Kasi ako nga, minsan vibes lang di ba? Vibes, parang nag-align yung stars today. Pag Gano'n. magkakulay kayo ng buhok, ay Parang, makakasundo oo. ko. Oo, kasi by default, binibigyan natin sila ng benefit of the doubt. So you Na- can trust yun kasi without yung gusto kong- expectations. Yun kasi yung gusto kong mundo, na Alright. people are kind by nature. So, we trust in, the goodness of humanity. Okay. The goodness So of guys, humanity. ito nga pala si Eloisa, ang bagong Jesus. I see Jesus. So, yun yung default. Pero pag na-break mo na, mahirap na po ibalik yun. Ako kasi, aminado naman ako na mataas po kasi ang tolerance ko sa pain. Kaya, minsan, Sapahin niyo po ako. kaya minsan, Willing ako magpasama. to the point na natotolerate ko, aminado naman ako na minsan tolerate ko kasi, bigyan natin ng chance, ganyan. Kumbaga kasi hindi naman ako mabilis ma-down or hindi naman ako insecure, hindi naman ako mabilis ma-broken-hearted, ganyan. So, kaya kong i-take yung minsan mga heartbreaks, ganyan. Kaya ko kasing i-overcome. Kaya minsan, to the point na hindi na dapat, pero nagbibigay pa rin ng chance. Kaya minsan, masyado akong in tune kasi minsan sa, emotional as a woman. Yan, minsan, na yung logic. Pero, ako kasi, hindi ako yung tipo ng tao na nalulugmok. Kunwari, kung if there was betrayal, or if there was a failure, if there was like a heartbreak, mas productive pa ako pag heartbroken ako actually. Kasi, Ang dami kong revenge mode ako kilala. ganun. Ang dami kong kilala Oo. na Linis masipag yung kapag bahay namin pag broken. heartbroken ako. Grabe. Saka nung vocalist ako, mas maganda performance ko pag heartbroken ako. Ganon siya. Ang inspired kumanta. Parang lahat ng Yes. kanta may dating sa'yo. Iba. Ganun. Nung Iba- heartbroken iba-iba ako, yung dami ko sa akin, nasulat na actually. tula. Oh, di ba? Ganon. Diba? So, hindi ko talaga siya, hindi naman sa hindi ko inaayawan. Pero hindi ako takot kasi na magkamali or dumating sa situation na ganun. Kasi alam ko na kaya kong ma-overcome whatever it is. Okay. Kahit na-break yung trust. All right. Thank you, Ate Eloy. So in a way, ang unconditional trust sa'yo is a strength. Kasi, It's a strength. It's not a vulnerability. oo. Kasi it takes a strong heart to trust somebody Yes. or to trust
An inanimate object. Ano, Edge, ito yung part na Abstract. lalagyan mo ng malungkot na background music. Ten, 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 ten. Ganon. Okay, thank you. Thank you, guys. Let's proceed. Gusto niyo pa po ba mag-proceed sa chapter 3? Or okay na tayo for today? Okay na tayo. Okay na ako sa confidence. Okay na to. Kasi 9:30 na eh. 9:30 na, guys. Okay Magsisend na pa kami to. ng shortlist ng mga One magsisimula sa chapter Monday. talaga per Friday. Actually, Hindi kaya wala to. Pero na. maikili-kili lang niya, no? Pero grabe. Ang Masyado siksik niya. malaman. Ang dami kayang anecdotes dito. Binasa ko nandun pa sa mga pinakamaliit na nasa gilid ng page. Ay, okay. May isang kwento pa pala dito sa side. Yung kwento na may kwento, na may Daming kwento. kwento. Ganon. Nanganak siya ng kwento. Ang galing. But anyway, thank you guys sa sharing. And ang ganda ng mga Hindi, ang takeaways. gusto ko dun sa, ang takeaway ko dito sa chapter 2 ay sabi niya, yun ang sabi niya. When you see water flowing uphill, it means that someone is repaying a kindness. It's normally against nature yun. Kung talagang dinidefine mo yung nature when you're repaying a kindness. Kasi hindi lahat would have a grateful heart. Minsan, ang sabi pa dito, gratitude daw, sometimes it's parang, ano yun? It's a burden sometimes to people. Gratitude is a burden, but revenge is a pleasure. Kaya ang natural tendency ng mga tao is revenge mode kumpara sa pagiging grateful. Ganon siya. It's like flowing water uphill. Repaying kindness and being grateful. So not everybody has the heart for it. Ako gusto Ayun ko lang. yung sa reversal part ng chapter 2. Sabi kasi doon, the problem about working with friends is that it confuses the boundaries and the distances that working requires. Pero if both of you understand yung dangers involved, yung conflict na mag-a-arise as co-workers, usually daw yung friend na hinahire mo for the job or nagiging katrabaho mo can be the best teammate or the best employee to that certain role. As long as you guys both understand the risks that it involves as teammates or as co-workers. From friends So, to co-workers. The reason that it's Yes. hard to have a friend as a co-worker kasi nga blurred yung boundaries at times. Uy, ang dami pa dito actually. Ang dami pa dito ang pwede. Diba? Yun. Okay. So, nababasa sa versikulo. Hindi, sa akin naman, siguro, kasi ako yung nag-hire sa inyo, di ba? Oo, te. So, unconditional Diba? yung trust mo. Yung trust. Ang sa akin naman kasi, for me, it's easier to hire a friend than an enemy. Kasi, yung level of transparency kasi natin, hindi naman blindsided eh. Na parang, front stab kita. Sabihin ko At sa least iyo yung front issue stab. mo, nakaharap, oo. Hindi yung parang nagtitipto na, hindi ko sabihin kasi friend kita. Hindi naman tayo ganun eh. Actually, mas kilala nga natin isa't isa na, si Earl ganito yan. Si Pepper sa yan. Ganun. Alam Si Earl natin. manipulative yan. Si Elaine hindi nagpapautang yan. Wala na tayong dapat itago. Diba? Pero kaya natin kasi magpakatotoo sa isa't isa. Hindi na kailangan mag-tiptoe na, papakita ko lang yung good side kasi professional lang yung diba? So, iba, I think iba yung dynamics natin compared dun sa pinakita Gusto dun ko sa... lang Pero alam i-add mo, dun sa sinabi ni, naisip ko, go ate Pep. sorry, naisip ko, may mga friends kasi Nagka-epiphany daw si Pepper. Hindi, naisip ko Epiphany. kasi, may isa kasi tayong friend. Kasi user friend. Ipasok yung friend na yan sa call. Ipasok Kasi yan. sabi niya, parang hindi niya kayang maging boss ka, parang ganon. So, Ikaw pala ang naisip ko problema ni ngayon, Eloy. You're the problem. Grabe naman. it takes a level of maturity eh. Yung relationship maturity. Security din ng relationship nyo. Oo, kasi nung nag-start naman, yan din, syempre may pinagdaanan si Eloy before I started. Na parang sabi ko, I don't want to come to a point na maging ganun kami ni Eloy. Tapos naisip ko, okay lang, kasi yung mga naging boss ko nga, friends ko hanggang ngayon eh. So, Nasa sa tao bakit din yan. magiging,
Oo, yun nga naisip ko nasa tao yun, nasa relationship nyo yun, kung paano nyo iintindihin na yung binibigay sa'yo, feedback for your growth, for your Yes. improvement, diba? Or kung ito-call out ka niya, or kung tutulungan ka niya, it's for you, not for for that person lang, or for money or whatever, diba? So there's a reason behind it. So naisip ko ngayon, parang bigla ako naisip na it really takes a different level of yung relationship maturity yung dalawa para i-cross over Maturity yung ng tao, friendship. maturity ng relationship, Yes. maturity ng work, ethics Siguro, siguro. Lahat, madami. Siguro ang point doon, Ate Pepper. Kagaya nga, lagi kasi na-notice ni Jeya, para lang daw kasi tayo nagkukwentuhan, hindi tayo mukha kasing nag-work. So, Dapat dito tayo. Then, na especially if you're from corporate, alam niyo yung parang, di ba, tiger face Sobrang pa nga. iba. Ngumiti, seryoso ka, bawal ka mag-lounge. Hindi, that's one thing din, na kapag nandun, yun yung nag-nurture sa career mo, na siguro yun din yung naiisip mo na way para mas mag-thrive ka professionally. So parang yung friend na vibes is baka hindi pa for them. Kasi na-trauma band ka na dun sa ganong approach. Sa ganong approach. Parang productivity equals that dynamics. Nakulong ka na dun sa culture na yon, dun sa toxic culture na it's how it's supposed to be. Pero actually, gusto ko lang i-add sinabi yung tatlo. Parang nagustuhan ko yung point yun na it's actually an advantage or a benefit when you hire a friend. Kasi it reminds us na may tao sa likod ng role na yon, na you're more than your job, you're more than your role. And the reason why you're here is because we understand you regardless of what you do sa VC ko, kung ano yung contribution mo or kung ano yung value mo. Yung value mo goes beyond to what you do sa job mo. Parang ganun. Na, I think yun yung kindness na nakapapakita natin through and through, na at the end of the day, we still consider the person rather than the job or the role na kinukuha niya sa VC. So parang, alam mo yun, mas strong yung nagiging bond, mas strong yung nagiging commitment kasi nakikita mo yung person behind the job. Parang ganun. Taray, quote nyo yun. Quote nyo. Kasi sa corporate, parang reverse eh. Professional muna, saka i-uncover yung personal. Tayo kasi, na-uncover na natin. So, doon na sa professional. Saka, siguro kasi never nila, it's not usual na nakikita nila tayo kung paano tayo magtrabaho na talagang trabaho. Kasi like yung sa Click Project, trabaho talaga. Masaya tayo, friends tayo, pero trabahong trabahong marino, bakit marino? Talagang trabaho, 'di ba? Sundalo, gapang sa putikan talaga. So, we just take it lightly, pero yung mga ginagawa natin hindi naman like walk in the park. True. Lalo kami sa implement, masaya lang kami, pero pag talagang automation, hanggang madaling araw, ilang oras, talagang pukpukan talaga. Pero hindi intense high pressure na na scenario. Hindi kailangan na may sumigaw o may magalit. Ay, si Elisa, Elisa, shout out sa iyo. Pero hindi yung toxic, hindi toxic. Pero na po ang gustong i-add dun kay Ate Pepe. So, sa perspective po na boss mo yung friend mo. Kasi meron yung Pilipino na na mentality na bilang kunyari nag-work ka or isa kang worker, pinapayaman mo yung ibang tao. So sa akin, kung mas better kung magpapayaman na lang din. Magpapayaman na lang ako, yung friend ko na lang. Yun na lang din. Kunyari, kung mas i-enrich ko yung company ng isang tao, kung mas magbibigay ako ng value sa isang tao, why not yung friend ko na lang? So, yun po yung point ko po. Yun. Thank you. Unless inaabuso ka, di ba? Unless inaabuso ka dun sa work relationship. Hindi ka pinapasahod ka. Ninakawang ka. Minamaltrato. Minamura-mura ka.
All right, thank you, thank you. Meron pa po bang ibang takeaways? Ang ganda ng discussion ulit today. To a point na na-extend na naman tayo at hindi na naman natin natapos yung chapter 3. Ang matagal natin sa confident. Siguro. Hirap nyo eh. Oo, doon talaga tayo natagalan. Parang 15 Sa minutes tayo sa confident. Hindi pa natin sa kanila na-uncover si Jenen. Kung na-uncover pa natin. Kasi kinwento pa natin si Jenen. Alam niyo kay Jenen, 15 minutes yon. Pero anyway, thank you Mahaba yung alam guys. ko si Thank Jenny, you sa mga sa pag-share nyo. Ang ganda ng mga Sa reflection. 48 months, 48 weeks sayang, hindi tayo isang taon. Oo, ganun talaga. Wala bibitaw. At saka po since part kayo ng book club na to, bawal mag-resign. Mayroon na Kasi tayong bachelor's degree. maputol yung 48 laws pag may umalis. 48 weeks as power to, kala nyo. Lugi ka pala pag hindi sa dulo. Lugi nasa May dulo. bachelor's Actually, degree nasa na tayo dulo. sa power. Hindi pwede umalis Nasa dulo mula sa na dulo. magpe-present. Ano na yun? Next year na Alam yun. nyo, Next year na may yung bonus makakapag-present. ko per week na nakaka-attend kayo, kala nyo dyan. May bonus. Bonus na shout out. Ganon. Uy, hindi. Di ba kaya natin yung merit points? Ay, Oh. pag nakompleto nyo po yung 48 Kaya laws, kailangan nila umattend ng town may hall. prize. Pag nakompleto yung 48 laws, may prize. Ganon. Lawyer ka na after. Meron ka ng medal. May trophy ka. Power lawyer. Sabi ko nga po, Lawyer, random natin yung specialized 48 power. hours. Para masaya. Okay. You're a power lawyer. Tantanan na natin to. Marami pa tayong gagawin. Pag nagre-reply ako dun sa mga messages sa Fiverr, sabi ko, please reply using the 48 laws of power. Taray. Ito si Abby. Si Abby. Sabi Ay, So, yun, Ay, ano ibig sabihin din? Minamanipulate na ba natin yung mga kausap natin? Kailangan ko na po bang i-add yan sa prompt? Uy, add na sa prompt. Pa-upload lang. hindi naman siya manipulative. Kasi trinay ko din yun sa akin. Hindi siya manipulative. More on, nahihimay niya yung dapat i-reply. Ang ganda. True. Oo. Maganda. Okay. Mas naiintindihan mo yung kung saan pinanggagalingan no lead. Oo, saka may explanation kasi, di ba, pag nilagay mo na using... Kaya ako tayo nagkaroon ng 8 calls na isang linggo, di ba? Charot. So, ano ang pulot dito? Huwag mo nang gamitin yung 48 laws of power, Janelle. Napapagod kami. Back to back na natin. Discord na. See you po sa Yes. Discord. Okay. Thank you, everyone. See you See next ya. week. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Oh, oo nga. See you tomorrow. Bye.